Yung trust mark na yan, hindi mandatory. Pero mandatory po ba, attorney, yung pong sinasabi na kinakailangan yung price, brand name, description, condition, and the seller's contact details ay lantad habang ginagawa po yung online selling? Yes, sir. Okay. Yan po yung mga obligation po ng mga marketplace, digital platform, pati mga e-retailer at online merchants. It's part of their responsibilities and obligations when dealing with the consumer po. Okay. So kung ganun, kung ganun, at yun ang mandatory, For all online sellers. so pag hindi mo ginawa, what will be the penalty? Tama po ba, Attorney Asek, pwede nyo ipa-take down ang post Okay. ng isang Again? online seller na hindi magdi-disclose sa mga nabanggit ni Manong Ted? Halimbawa, presyo ng produkto, taga saan yung seller. Kahit po simpleng, halimbawa, pagbenta lang ng pre-loved ng isang tao, Anong pre-love? ito yung mga second-hand items. Ha? Second-hand items. Pre-love, mga used items po. Akala ko libreng pag-ibig. Hindi. Mga love scam yata yan, Chacha, sinasabi Hindi. mo eh. Anong free Yung love? kunwari, lumang laptop ni Erwin, ibebenta niya. Sabihin mo, lumang laptop at may free love pa. Yung iba kasi, di ba, Free love? ito madalas sa online. Pre-love? Pre-loved ang So, tawag. ibig sabihin, dati kong Minahal, dati mong ginamit. Ng Yan ang patay na tawag buhay dyan ko. ng mga, pag online seller ka, di ba? Asik yan ang tawag dyan. Pero kasi di ba merong mga online sellers na hindi po dinidisclose yon. Yung iba hindi nagdi-disclose ng presyo para mag-PPM sa kanila, doon na lang itatanong yung presyo. So bawal po Ano naman yun. yung PM? Private message. Yan po yung lumagana po nung pandemic yung PM is the key. Yes, opo. Bawal ho yun eh. So bawal po ito kahit pa hindi ka kunyari di ka naman online seller and you just wanna sell your stuff online, yung mga second-hand items mo. Dapat nandun na rin agad yung presyo and even yung contact number mo? Okay po. Ang Internet Transactions Act natin, ang kino-cover po niya ay business-to-business transactions, saka business-to-consumer transactions. Yung mga consumer-to-consumer transactions, yung nabanggit niyo po na pre-loved items pero hindi naman po siya in the business of selling. Kumbaga nagdi-dispose lang po kayo ng mga gamit niyo sa bahay, hindi po covered ito ng Internet Transactions Act.